Ayan, ito na. Sino po itong Pope Alexander VI na ito, no? Na naka-side view. Siyempre, pinag-uusapan na po natin yung Age of Exploration. Itong si Pope Alexander VI, no? Ang tinatawag nga po nating si Pope Alexander VI, no? Siya po ang kinikilala natin na mag-i-issue ng tinatawag natin na Treaty of Tordesillas. Ang tratado ng Tordesillas at dito po hahatiin ang mundo. Bakit hahatiin ang mundo? Dahil, no, ito na nga po, nag-aagawan ang Espanya at ang Portugal, di ba? O ang ginawa nila, mag-usap-usap, ganyan, no? Kailangan ang mga isla o ang bahagi ng mundo na nasa west, yan ay under ng panggagalugad ng Espanya. Samantala yung mga nasa bandang east, yan ay under sa Portugal. Ito po yung Treaty of Tordesillas. Yung demarcation line, kumbaga ito yung hatian, no, na meron po sila. Okay? So yes, so mapapaisip tayo, no? So sir, no, buti ang Pilipinas nandun siya sa Portugal, di ba? Matatandaan po natin, di ba? Of course from Spain, no? Galing sa bandang Europa, ayan, mapapadpad dito ang Espanya. Di ba hindi naman talaga goal ng Espanya na makarating sa Pilipinas? Si Magellan, no, nung siya po ay dumaan dyan sa may dagat Pasipiko, hinahanap niya yung Molucas sana pero napadpad siya sa Pilipinas. Kaya kahit na ito yung sinasabi ng Tordesillas, kahit na ang Pilipinas dapat ay under sa panggagalugad ng mga Portuges, no? Eventually ang Espanya bilang unang napadpad, no, na exploring country dito po sa Pilipinas, sila po, no, ang una nag-claim sa atin. At paano po nila tayo kinlaim, no? Sila po ay nagtatag ng isang cruise, okay? Yung cruise na yon, it's not just religious. So as to establish that the Philippines is becoming a part, no, of the conquered islands of the Catholic Church. But at the same time, it's political. So that Portugal, no, or any other exploring countries would be able to identify, hindi ko na magagalaw ito, nakuha na nila, no, naunahan na kami. Something like that, okay? Sige, let's proceed. Sino naman po si King Philip II? Sino po si King Philip II? Ito pong si King Philip II, no? He became the ruler of one of Europe's most powerful empires, uniting Spain and Portugal and expanding global influence, no? Actually, ang Spanish Empire, nakuha niya yung kanyang golden age na tinatawag under the leadership of King Philip II, no? And eventually, ito po si Miguel Lopez de Legazpi, okay? Hindi pala si Miguel Lopez de Legazpi. Ito pong si Ruy Lopez de Villalobos, no? Siya po ang magpapangalan sa ating isla bilang Pilipinas, okay? Once again, ito pong si Villalobos, okay? Siya po ang magpapangalan dito po sa ating bansa under, of course, no? The name inspired by King Philip II, no? Prior to becoming King Philip II, he was Prince Philip of Asturias, no? But eventually he would be the heir to the throne. Eventually dahil dun sa golden age na yon, no, he would become King Philip II of Spain. Yes, ipinangalan sa kanya ang Pilipinas. All right? Next, sino naman po itong si Joan of Arc? Alright, no? Si Joan of Arc naman po, ladies and gentlemen, ay isa naman po siyang French peasant girl who led the French forces to key victories during, ito po kapanahunan nila ito, kapanahunan nila, kaya naipasok din po siya sa diskusyon. So Joan of Arc is the French peasant girl who led the French forces to key victories during the 100 Years' War, claiming divine guidance. Yung 100 Years' War, ito po ay sagupaan, no? Ito po ay war sa pagitan ng Kingdom of England and the Kingdom of France, okay? And the thing is, despite being called the 100 Years' War, actually hindi lang 100 116, no? At isa po sa mga naging pamosong karakter ng 100 Years' War na ito ay ang tinatawag po natin si Joan of Arc, okay? Eventually, despite fighting, no, in this war, no, he would be captured by the English, no, by the English people, and he will be executed. Eventually, because of his prominent role doon po sa pagsasabi na I won many battles because of God, no. Eventually, you know what, he would be canonized as a saint, no. So she is now called Saint Joan of Arc, no? A symbol of courage and faith, okay? Once again, this is Joan of Arc, which is now currently Saint Joan of Arc, okay? Kaya nga po, it is no wonder kung bakit meron po tayo mga bayaning Pilipino, no, o Pilipina, no, natatawaging the Joan of Arc of the Philippines, no? Or the Visayan Joan of Arc. Sige nga po, i-drill lang ho natin, no? So yes, no, kumbaga, matagumpay na nakipaglaban itong si Joan of Arc. Ngayon, sino naman po yung tinatawag nating Visayan Joan of Arc? Yes, the saint na sinunog sa public. Alright, ayan. Saan po magsisend ng Gmail po sa iyo to have a free copy of this po? Yung po mga nakapag-register, no? Diyan, tingnan niyo po yung aking Facebook page, no? Tingnan niyo po yung aking Facebook profile. Meron pong link doon. Lagay niyo po doon yung email ninyo para po maibahagi ko din sa inyo itong ating record. Okay, yes! Tama po yan, no? That is Teresa Magbanwa. Yes! So ngayon, at least, no, hindi lagi natin sinasabi, the Visayan Joan of Arc, it's Teresa Magbanwa. Ngayon, marirealize na lang natin, bakit siya tinawag na Joan of Arc? Dahil taglay niya yung katapangan, no, na ipinamalas din ni Joan of Arc during the 100 Years' War.